Hindi sinanto ng mga magnanakaw ang isang simbahan sa San Miguel, Bulacan nitong nagdaang Semana Santa. Sabado de Gloria nang mawalan po ng mga gamit ang imahe ng San Miguel Arcangel. Kabilang sa pinaniniwalaang ninakaw, ang espada, sibat, kalasag at 2 pakpak na pawang gawa po sa pilak. Aabot sa 235,000 pesos ang halaga ng mga ninakaw na mga gamit. Sa parokya po ng Mahal na Birheng Mapanglunas naman sa parehong bayan, may nagnakaw rin sa kalis, ostensorio at crucifix. Patuloy naman ang investigasyon para matukoy at mahuli ang mga magnanakaw sa Bulacan sa magkahiwalay na insidente. Pati naman yung mga gamit sa Yun nga simbahan, sabi mo, oo. pinagnanakaw nyo. Samantala mga kapatid, nauwi sa malagim na trahedya ang masayasanang outing ng mag-anak nitong Sabado de Gloria. Nalunod ang magkapatid na 18 at 17 anyos. Napadpad sa malalim na bahagi ng dagat ang magkapatid habang lumalangoy. Dinala pa sila sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Galing pa ng Valenzuela ang mga biktima na dumayo lang para mag-swimming sa lugar. Sumadsad naman po ang barko sa baybayin ng Lubang Occidental, Mindoro. Mag-aalas 8 ng umaga nitong Easter Sunday nang sumadsad ang barko na bumabiyahe po sana papuntang Nasugbu Port. Base sa inisyal na impormasyon, sumadsad nga ang barko dahil low tide. Mabato rin kasing ilalim ng dagat. Wala namang nangyaring oil spill. Labas na din daw po ng Marine Protected Area ang nangyaring insidente. Ligtas naman pong na-rescue ng isa pang barko ang 162 pasahero at 8 crew ng barko pabalik sa Tilic Port. Patuloy ang inspeksyon sa sumadsad na barko na pansamantalang sinuspinde ang pagbiyahe. 4 ang patay habang 29 ang sugatan matapos tumaob ang sinasakyan nilang elf truck sa Alyosan, Cotabato. Kabilang sa mga nasawi ang 1 bata at 3 babae. Sa inisyal na investigasyon, sinusubukan ng elf truck mag-overtake sa motorsiklong nang bigla itong tumaob. Nasagi rin ito ang isang multicab sa kasalubong na linya. Nagpapagaling na sa ospital ang mga sugatan. Muli namang nag-alboroto ang Bulkang Mayon sa Albay. 3 beses na nagbuga ng abo ang bulkan pasado 1:00, 3:00 at 5:00 ng hapon. Kahapon po yan, araw ng linggo. Umabot ng hanggang 1,200 metrong taas ng ibinuga ng bulkan. Bago yan mga kapatid, nagbuga na rin ito ng lava at pyroclastic density currents o USON noong madaling araw. Ito na po ang ika-89 na magkakasunod na araw ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan at ipinagbabawal pa rin ang paglapit sa 6-kilometer permanent danger zone. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.